Samantala, sa opisina, nakatulugan na ni Meryl ang ginagawa niya kaya ginising siya ni Karen. Humingi siya ng paumanhin dahil naninibago umano pa siya sa trabaho sa opisina matapos ang trabaho nila kay Vash. Pabiro namang sinabi ng isang lalaki na ikwento sa kanila ni Meryl ang nasaksihan nitong pagbutas ni Vash sa ika-5 buwan, pero sinaway ito ni Karen at sinabing huwag nang itanong ang ganong bagay dahil kagagaling lang ni Meryl sa 5 buwan na pagsama sa delikadong tao. Ngunit nilinaw ni Meryl na hindi naman ganong kasamang tao si Vash at nagkakamali lang ang mga tao sa pagkakakilala dito. Hindi naniwala si Karen at sinabing huwag nang ipagtanggol si Vash nang biglang dumating ang boss nila kaya agad na bumalik sina Karen sa kanilang trabaho. Pagkatapos kausapin ng boss ay agad na hinanap ni Meryl si Millie na naglilinis pala ng mga bintana bilang parusa umano sa pagiging late nito. Masayang ibinalita ni Meryl na may trabaho na uli sila dahil namataan umano si Vash the Stampede sa Little Jersey kaya kailangan na nilang kumilos upang mapigilan ang anumang gulo na maaaring mangyari. Sa kalagitnaan ng daan, isang lalaki ang nakakita sa nakahandusay na sina Vash at Nicholas at inalok na sumabay na sa kanya. Binigyan pa niya ang mga ito ng maiinom pero maya-maya pa ay nagtalo ang dalawa dahil sa pagsisisihan kung bakit sila tumirek sa gitna ng daan, hanggang sasawayin sila ng lalaki dahil sa sobrang ingay nila. Nang tanungin sila nito kung saan sila pupunta ay magkaiba at hindi rin sila magkasundo sa direksyon. Nais pumunta ni Nicholas sa Kansas upang imbestigahan ang pagkawala ng mga tao, habang sa New Oregon naman ang nais ni Vash. Nakarating na sina Meryl sa sirang bayan ng Little Jersey, habang kausap ni Meryl ang isang lalaki ay tinawag siya ni Millie at sinabing alam na nito kung nasaan si Vash. Nilapitan ito ni Meryl at inalam kung saan nakuha ni Millie ang impormasyon kaya sinabi ni Millie na nasa buong satellite ang balita na nasa New Oregon ito. Sa isang bahay pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang tungkol sa pag-alis ng pamilya Polo sa bayan at tanging ang pang-apat na anak nitong si Slater ang natira. Balita rin na darating ang mga iyon sa New Oregon kaya kailangan umano nilang kumilos bago pa dumating doon ang mga iyon. Kinabukasan, habang kumakain sina Vash at Nicholas sa isang restaurant sa New Oregon, narinig nila ang balita tungkol sa paparating na bagyo na pinangalan ng Jacqueline na maaari umanong sumira sa mga kabahayan, kaya ang lahat ay pinapayuhang mag-ingat at huwag nang lumabas kung maaari. Piniro pa ni Nicholas si Vash kung may paparating itong kamag-anak dahil typhoon ang bansag dito hanggang sasabihin ni Nicholas na mukhang payapa ang lugar na iyon. Ngunit dadanak umano ng dugo doon dahil sa awayan sa pagitan ng pamilya Polo at pamilya Freeze. Mas lalong tumindi ang hidwaan dahil sa namatay na isa sa miyembro ng pamilya, at habang itinutuloy ni Nicholas ang kanyang sinasabi ay bigla na lang nawala si Vash kaya siya ang siningil sa nakain nila. Pumunta si Vash sa tirahan ni Slater at nagkunwaring bibisitahin niya lang ang kaibigan niyang si Max Simon. Pumayag si Slater kaya tumuloy na si Vash. Samantala, habang sakay sa sasakyan ang dalawa ay biglang may mga nagpaputok na bandido at iginapos sila. Sinabi ng lalaki na may dahilan sila kung bakit nila iyon ginagawa, at sinabi pa kay Meryl na kung nabubuhay pa iyon ay baka kasing edad niya iyon. Nagkita na sina Max at Vash at hindi pa nagtatagal ang pag-uusap ng mga ito ay bigla na lang yumanig ng malakas. Pinangga pala ng mga bandido ang gusali upang hanapin si Slater. Natipo ng mga tao upang malaman ang nangyari nang biglang magsalita ang isang lalaki na nagpakilalang sila ang pamilya Freeze at sila na ang mamamahala ng mga pasilidad at lalaban na rin umano sila dahil hindi na nila matiis ang panggugulo ng pamilya Polo. Habang humihingi ng saklolo si Slater ay sinabi ni Neo na kailangan nila ang pinuno ng pamilya Polo at nagbigay ng 3 araw na palugit bagay na hindi umano matutupad ng pamilya ng mga ito. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Vash na makialam na sa away ng mga iyon. Maya-maya pa habang nakagapos ay pilit kinuha ni Millie ang kanyang armas upang gamitin sa isa sa mga bandido. Habang naglalakad naman ang dalawa pa ay sinimulan ng atakihin ni Vash ang mga iyon kasama si Max. Nang makita siya ng dalawa pang bandido ay inisip ng mga iyon na bodyguard siya ng mga Polo pero sinabi ni Max na ito ay si Vash the Stampede kaya agad na tumakbo ang dalawa at ibinalita yun sa mga kasamahan nila. Pero hindi naniwala si Laurel at sinabing kung totoo man nga na si Vash iyon ay hindi naman iyon makakalusot sa daan na papunta doon. Ngunit bigla nilang narinig ang boses nito na kumakanta-kanta pa ng kakaibang lyrics at saka nagtanong kung anong gusto ng mga bandido. Ang lahat ay mabuhay sa huli o ang lahat ay mapahamak. Pero hindi nagustuhan ni Vash ang pilosopong sagot ni Laurel hanggang sa umatake ang isa sa mga bandido ngunit naiwasan yun ni Vash. Doon nagsimulang magkagulo kaya tumakas na palayo si Laurel. Pagkatapos ni Vash sa mga bandido ay sinabi nito sa lalaki na tapos na ang laban kaya pakawalan na ang bihag, ngunit sa halip ay nagpasalamat pa ito kay Vash dahil sa wakas ay mapapatay niya na umano si Slater na siyang pumatay sa anak niya.
Dahil naririnig ng mga nasa labas ng pasilidad ang usapan ng mga ito ay napaisip si Nicholas kung paano yun lulutasin ni Bosch. Natigilan na lang si Bosch habang ibinuhos naman ng lalaki ang galit sa lalaking pumatay sa anak niya. Maya-maya pa ay sinunggaban na ito ni Bosch pero pilit itong nagpumiglas at muling tinutukan ng baril si Slater. Sumigaw sa pagmamakaawa si Slater at tinawag pang itay ang lalaki. Doon na nagmakaawa si Bosch na huwag iyong patayin ng lalaki. Naiyak na lang ito at napatanong kung bakit hindi niya magawang ipaghiganti ang anak. Dahil kumalma na ang lalaki ay niyaya na ni Meryl si Millie bago pa dumating doon ang mga militar. Nahuli ang mga bandido at ipinaalam sa mga taong maliit lang ang pinsala na naidulot ni Bosch pero maghanda umano ang mga ito sa darating na bagyong Jacqueline. Sa huli, sinabi ng matanda kay Legato na napag-aralan niya na ang galaw at kilos ni Bosch. Nang sumunod na araw ay pumasok na ang bagyong Jacqueline. At sa sobrang lakas ng hangin ay nadala ang sasakyan ni Meryl at tumama sa bintana ng kanilang silid kaya naman makikituloy sana sila sa silid ni Bosch pero walang tao at tanging sulat lang ni Bosch ang naiwan doon. Nainis si Meryl at sinabing natakasan na naman sila ni Bosch pero sinabi ni Millie na alam niyang gagawin yun ito kaya nilagyan niya iyon ng tracker. Sinubukan yun ni Millie ngunit nasa ilalim pala ng kama ang tracker na inilagay niya kay Bosch. Habang nasa kalagitnaan ng masamang panahon, naalala ni Bosch kung paano niya nakita ang kasamaan ni Knives na siyang tumapos kina Rem at sa iba pa nilang kasamahan. Ipinangako ni Bosch na hahanapin niya si Knives at ipaghihiganti ang mga ito. Nang makausap ni Bosch si Max ay sinabi nito sa kanya ang oras at direksyon ng pagdaan ng buntot ni Jacqueline na siyang magiging paraan para makasakay siya sa sasakyan patungo sa kanyang tirahan. Pero lingid sa kaalaman niya na sinundan siya ni Nicholas at tinawanan siya nito nang malaman na sa langit ang bahay niya. Pero nang makita ni Nicholas ang may higit 100 taon na sasakyan ay hindi ito makapaniwala. Sinabi ni Bosch na sa loob ng 20 taon ay si Nicholas ang kauna-unahan niyang magiging bisita doon. Muling ibinalita ng matanda kay Legato ang ginawa ni Bosch kaya patuloy lang nitong pinasundan si Bosch. Sa loob ng sasakyan, ibinalita ni Brad sa doktor ang muling pagbabalik ni Bosch at nang buksan ang pinto ay tumambad sa kanila ang nagtatalo na sina Bosch at Nicholas dahil sinabi ni Bosch na hindi maaaring pumasok sa loob si Nicholas. Dahil naroon na rin naman ay pinatuloy na rin si Nicholas at doon nito nakita ang mga taong nakatira sa sasakyan na iyon na siyang dahilan kung bakit hindi dapat basta-basta magpapasok doon. Sa pagdating nila doon ay isang babae ang agad na sumalubong kay Bosch, ang dating bata pa na si Jessica. Habang magkayakap ang dalawa ay inis na inis si Brad dahil crush nito si Jessica at nagseselos ito, kaya sinabi ni Bosch kay Jessica na magkita na lang sila mamaya dahil may pag-uusapan pa sila ng doktor. Samantala, dahil sa pag-alis ni Bosch ay napagdesisyonan ni Meryl na hanapin ito sa kabila ng masamang panahon, ngunit pagkabukas pa lang ng pinto ay sinalimpad na agad iyon ng malakas na hangin. Sa labas ng sasakyan, gumuho ang mga ibon na gawa sa bakal at mistulang may nagpaplanong pumasok, habang sa loob ay pinagtitinginan ng mga tao si Nicholas. Pinato ng isang bata si Nicholas dahil nakakaramdam ito ng panganib sa kanya kaya sinabi ng ina ng bata na umalis na lang siya doon. Ngunit sa halip ay sinabi ni Nicholas na hindi sila habang buhay mananatili sa sasakyang iyon dahil darating ang araw na masisira rin yun. Nagalit ang mga tao sa kanya pero iginiit niya na maniwala man ang mga ito o hindi ay darating ang araw na iyon. Samantala, tinanong ng doktor si Bosch kung hindi pa tapos ang laban nila ni Knives at kung nakilala iyon ni Bosch sa nangyari sa ika-5 buwan. Hindi masagot ni Bosch ang tanong pero sigurado umano siya na may kinalaman doon si Knives tulad ng nangyari sa July. Nagalit si Brad kay Bosch at sinabing wala rin naman itong ipinagkaiba sa itinuturing nilang halimaw tulad ni Knives pero pinigilan iyon ng doktor at sinabing hindi biro na mag-isang kinakalaban ni Bosch ang mga iyon kaya kailangan umano nila ang tulong nito. Hiniling din ni Bosch kay Brad na paniwalaan siya nito kaya nang lumabas yun ay humingi ng paumanhin ang matanda at sinabing siguro ay nagseselos lang din iyon dahil umamin yun kay Jessica. Maya-maya pa ay may ibinigay ang doktor kay Bosch. Samantala, masayang nagluluto si Jessica dahil sa pagbabalik doon ni Bosch ngunit lingid sa kaalaman niya na may nakasilip sa kanya. Habang inis na naglalakad si Nicholas ay narinig niya ang sigaw ng mga babae kaya pilit niyang binuksan ang pinto pero huli na dahil patay na ang mga ito. Agad na pumunta ang ibang nakatira doon pati na rin si Brad na agad itinutok ang baril kay Nicholas sa pag-iisip na iyon ang may dahilan. Masaya si Bosch sa bago niyang kamay at papunta sila kay Jessica ngunit wala doon ang dalaga. Nakita ni Bosch ang regalong ibibigay sana sa kanya ni Jessica na may nakasulat na kill. Samantala, habang nakatutok pa rin kay Nicholas ang baril ni Brad ay bigla na lang humandusay si Joseph na nasa likod niya kaya agad na hinarap ni Nicholas ang may gawa niyo na si Laurel.
Dahil bihag yun si Jessica ay sumunod ito sa gusto ni Laurel para mailigtas ang dalaga kaya agad niyang tinutukan ng baril si Nicholas. Hanggang sa dumating na si Vash na siyang tumapos sa animoy puppet ni Laurel. Agad itong niyakap ni Jessica bagay na ikinagalit na naman ni Brad, ngunit muling nagsalita si Laurel at sinabing hindi pa sila doon nagtatapos dahil parating pa lang ang Gung Hu Guns upang ipagdiwang ang muling pagbabalik doon ni Vash the Stampede. Sa ibang bahagi ng sasakyan, maraming tao na ang napaslang ng miyembro ng Gung Hu Guns habang kung ano-ano pa rin ang sinasabi ni Laurel kay Vash. Nang biglang tumawag ang doktor kay Vash at sinabing may mga parating na kalaban at ang inutusan nitong pumunta sa labas ay tumigil na sa pagre-report. Narinig yun ni Nicholas at sinabing siya na ang bahala doon pero bago ito umalis ay ipinaalala nito kay Vash na hindi tao ang makakalaban nila kaya hindi uobra ang mga galawan ni Vash na tulad noon. Kumilos na si Vash at pinapunta na lang ang dalawa sa kinaroroonan ng doktor. Sa sobrang dami ng mga ipinadala ni Laurel ay naubusan na ng bala si Vash kaya ginamit na nito ang bagong baril na ibinigay ng doktor kanina. Dahil plano ng kalaban na pasabugan ang sasakyang iyon ay iniasa na lang ng doktor kina Vash at Nicholas ang kaligtasan nila. Nang makaharap ni Nicholas si Gray ay nagulat ito dahil hindi man lang tumatalab doon ang mga tama ng baril niya kaya ginamit niya na ang pangmalakasan niya. Samantala, ibinalita ng doktor kay Vash ang mga kalaban na papunta sa Power Room number 2 at maaaring sumabog sila kapag nangyari iyon kaya agad na itinuro ni Brad ang kinaroroonan ng silid. Para mas mapabilis ay binuutes na lang ni Vash ang mga sahig, at nang makarating sa kinaroroonan ng silid ay humanga pa ito sa bagong gawa niyang baril. Doon tumambad kay Vash ang mga katawan ng nasawisan ni Hopred. Dahil tinaguri ang may siyam na buhay si Gray, muli itong nakabangon mula sa natamong tama sa baril ni Nicholas at saka umatake dahilan para gumuho ang tinutungtungan nito. Ganon din naman ang kalaban ni Vash na si Hopred, hindi rin ito tinatabla ng bala kaya nahirapan ang dalawa na kalabanan ang mga ito. Ngunit nang sabihin ni Hopred na dudurugin siya nito kasabay ng pagkadurog ng sasakyang iyon ay naging determinado si Vash at naalala ang ipinangako niya na patuloy lang siyang lalaban kaya nagawa nitong mapabagsak si Hopred. Samantala, sa pag-aakalang natapos na rin niya si Gray ay hindi akalain ni Nicholas na muli itong kikilos upang pasabugan ang planta bagay na ikinagulat niya. Sa bayan, kasabay ng pagtigil ng bagyo ay nakita ni na Meryl at Millie ang kakaibang lumilipad sa itaas nila at nagtaka ang dalawa kung ano iyon. Samantala, nagpanik ang doktor dahil sa pagkasira ng unang planta at kasabay niyon ang panghihina ng loob ni Brad kaya nang muling magkamalay si Vash ay pinalakas nito ang loob ni Brad. Habang inaayos ni Brad ang datos ay nilapitan ni Vash ang parte ng nagitak at hinawakan. Pistulang himala nang muling tumaas ang antas ng enerhiya bagay na ikinatuwa ng mga tao. Ngunit biglang umatake muli si Hopred kaya tuluyan ng bumagsak ang sasakyan. Dahil sa nangyari ay sinisi ng mga tao ang pagbabalik ni Vash ngunit ipinagtanggol ito ni Brad at sinabing wala na silang magagawa pa kaya tanggapin na lang nila ang katotohanan at huwag nang maniisip pa bagkus ay magtulungan upang masanay sila sa pamumuhay sa lupa. Maya-maya pa ay lumapit si Jessica kay Vash kaya nagpasalamat ito sa ibinigay na quote ni Jessica pero isa lang pala iyong impostor ni Laurel. Nang magpaputok ito ay hinarang ni Brad ang mga tama ng bala bagay na ipinaghinagpis ni Vash. Naalala na lang nito ang mga huling sandali ng muli nilang pagkikita ni Brad hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga.